Ito guys, oh, ito yung TA ko sa USD CAD. Yan, gamit yung cheat code. 'Di ba guys, lagi ko naman sinasabi sa inyo yung trades ko. Ito, ganito lang yan guys. Oh. May mga nagtatanong kasi, paano daw yung continuation pattern? Pag yung continuation pattern natin, kunwari, katulad nito, may nakita kang ganun, or 1 hour time frame or 4 hour time frame, yung continuation pattern dyan na pwede kang mag-trade dito. Yan, or pwede rin dito. Kunwari, nasa 4 hour time frame ka. Yan, 4 hour time frame ka. Pero possible talaga minsan, dito talaga yan. Minsan magkakaroon ng fake dito. Kunwari, magkakaroon dito ng change of character na invalid. May ganun minsan. Pero mostly dito yan banda. Dito talaga yan bumabalik. Tanggalin na natin to. Yan. Tapos, kunwari, nasa 4 hour time frame ka. Pag pumunta ng 1 hour yan, yan, pag pumunta dyan, dyan ka magti-trade. Maghahanap ka ng change of character sa 1 hour. Kung gusto mo ng take profit, dito banda. 1 hour change of character dito banda. Pero kung gusto mo sa 15 minutes, may nakita kang change of character sa 15 minutes, dapat sa first na order block, doon ka magtitipi. And kunwari, gusto mo sa 4 hour, tapos sa 1 hour. Gusto mo 4 hour pala, tapos 15 minutes, gusto mo mag-entry doon. Parang sniper din. Basta magtitipi ka lang sa first na order block sa taas. Ganun lang kasimple guys yung market. Kaya tingnan nyo guys, bago siya lumipat, tingnan nyo W. Bago bumagsak M. Bago lumipad W. Ganun lang, paulit-ulit lang yung market. Kaya guys, ang suggest ko sa inyo kung gusto nyo talagang matuto ng trades, ng maging profitable, masterin nyo yung isang tinuturo lang, paulit-ulitin nyo lang yun. Kasi guys, yung tinuturo ko sa inyo, ito na yung takbo talaga ng market. Totoo yan. Kahit saan ka pupunta na time frame, ganun-ganun lang yung market. Ang problem lang doon is psychology. Okay? Psychology at saka focus. Yan. Ganun lang. O, may tanong ako sa inyo, ganito. Paano maprotektahan yung psychology natin? Huwag kang mag-expect na tama ka lagi. Ayusin mo yung risk management mo. Dapat make sure na once ma-hit yung stop loss mo, make sure na yung taya mo sakto lang, yung hindi ka ma-hurt, yung hindi ka masasaktan. Ganun yun para maging maayos yung psychology. Kaya tingnan nyo guys, pag nagsasalita ako dyan, never nagsabi ba ako doon na tama? Guys, lilipad talaga yan, 100%. Dadamihan ko yung taya ko dito. Di ba, hindi ako nagtuturo ng ganyan. Walang ganun guys, walang ganun. May mga ganong tao guys, pero hayaan natin sila kung ganun sila mag-trade. Kaya sa akin, A+ trader kasi kumaga systematic talaga yung pag-approach natin sa market. Hindi tayo nagtitrade na pabara-bara lang base sa emosyon. Yan, ang pinaka main goal ko, magti-trade tayo na walang emosyon. Yan, yung tipong sakto lang kunwari, okay, kunwari ito, pagising mo sa umaga, kunwari gusto mo na mag-trade. O ganito yung setup. O nandito pa lang yung price. Ito, papakita ko Kunwari, nandito yung price. Pag ganyan yung price, nandito yung entry point mo. Aantayin mo yan. Kung gusto mo counter trend, pwede. Kaso pag continuation pattern kasi, hindi ko yan kina-counter trend. Ang counter trend ko lang, pag nag-W. Kunwari, may nakita akong ganito, yan, ganyan. Ka-counter trend ko yan dito. Tapos aabangan ko yan dito na side. Ganun yung counter trend ko. Pero kung may makita kayong ganito, continuation pattern, ano na lang, antayin nyo yung setup nyo guys na pumunta dito. Pumunta dyan yung price. Tapos dyan ka mag-entry. Nandito pa yung price. Mag-aantay ka. Ganun guys, pagiging day trader. Kumbaga, hindi yun pipilitin mo talaga, hindi, gusto ko talaga mag-trade Hindi, gusto ko talaga. Hindi ganun. Or more on waiting yan guys. Kaya pansin nyo minsan, kung titingnan nyo yung mga psychology ng mga kumikita ng mga 50 million. 50 million, ano lang yun? Kunwari, hindi naman 50 million. Sabihin natin mga $20,000. Kinita niya sa isang buwan. Pero yung trades niya pala, 4 lang. Sabi ko, putik, ang lupit na. Basta ganun. Kasi may inaantay talaga siya na entry, na setup. Yan yung minamaster ko yung psychology lang talaga guys. Yan. Katulad ngayon, pag Monday, medyo, ano yan, kumbaga, puro bank holiday yan. Medyo mabagal, puro sideways. Kung sabi ko, magti-trade ako ngayon, kung pupunta sa setup ko, kunwari, andito yung setup ko. Kaya okay guys, mag-buy limit guys Ang gagawin mo na lang, mag-set ka ng buy limit dito,
Lagay ka ng stop loss. Pero syempre, ang ginagawa kasi natin, pagpunta dito, naghahanap tayo ng change of character pa. Kasi 80% kasi, 20% pala. Ito, paano kunwari, ito na, nasa supply na or demand, nasa demand zone. Okay, pumunta na yung price dyan. Galing dito, nag-antay ka, pumunta dyan. Hindi ka basta-basta mag-entry dyan. Malay mo, biglang binutas to. E di magiging ano na to, resistance na to, possible downtrend na. Yun yung ibig kong sabihin. Kaya nag-aantay tayo lagi ng, parang ganito guys, so example, 1 hour time frame, nakita nyo ganito. Ang tawag dyan, uptrend. Okay, ang pag-uptrend, syempre magbabay ka. 1 hour time frame yan ha. Tapos, ang goal natin, pagpunta ng price dito, dapat yung 15 minutes, di ba 1 hour yung setup? Tapos 15 minutes yung entry natin. Okay. Antayin natin mag 15 minutes, pumunta dito yung price. Tapos, syempre, yung 15 minutes downtrend. Ito guys, so, ito 1 hour setup uptrend. Okay? Pero yung 15 minutes natin setup is downtrend. Bakit ka magbabay dyan? Diba? Paano ka magbabay dyan? Ito uptrend, tapos ito downtrend. Ang pinaka the best dyan, antayin mo yung change of character dito para at least ito, kumbaga palipad na, yung 15 minutes uptrend na. Yung 1 hour niya uptrend na rin para mas malaki yung win rate mo. Gets niya? Dapat mag-align yun. Kumbaga tanggalin mo muna yung momentum dito na pababa tapos magbabay ka. Count, ano kasi parang nagiging against ka nun. Okay lang naman yun kasi demand to pero sa akin mas okay talaga na nag-aantay ka ng change of character. Yun kasi yung way ng style ko. Dapat ito 1 hour uptrend tapos yung 15 minutes mag-aambang ako ng momentum na magiging uptrend din siya bago ako mag-trades. O dito, yan, dito ako mag-trades niyan. Tapos TP ko, yan, kunwari dito, TP ko dito. First na order block dyan. Kung may makita ako dyan na ganito, yan, ganun lang. Eh paano pag hindi bumalik? Eh di pinag-iwanan ka, hanap na ulit ng ibang setup. Ganun lang yun guys, ganun lang yun. Ang importante kasi doon, yung psychology mo talaga maayos. Paano mo i-approach yung trades. Okay? Ayun guys, papakita ko sa inyo yung yung trading ideas ko sa USD CAD. Yan. Ito one day time frame to guys. Sobrang ito. Sobrang ganda niya tingnan. Ito oh. Nakita niyo to, 'di ba? Yan. Anong meron diyan? Siyempre, yan yung natin, setup natin. Tingnan niyo guys, gumagana lang, sumusunod. 'Di ba? Ang goal natin one day to ha. Ibig sabihin, masusundan mo talaga yung trend. Kailangan focus ka lang dito. Kumbaga dapat may nagme-meditate ka, kagaya ng tinuturo ko lagi. Dapat may focus ka lang para masundan mo yung ganitong klaseng setup. Kasi kahit turuan kita nito, kunwari, tinuruan kita. Guys, may audio ba ako? Baka kay Sir Fernan lang yata eh. Baka sa iyo yata siya may Meron po. problema lang. Sa akin meron naman yata. Yung iba okay naman. Ayun, ayun. Sa iyo yata sir, sa iyo. Yan. Naka-record naman. Tapos i-upload ko na lang. Ayun. Guys, ito guys so, kumbaga yung cheat code kasi natin guys, kumbaga na yun, golden entry na lagi natin yun. Ang gagawin mo na lang, i-focus mo na lang lagi yung mind mo, ayusin mo talaga yung psychology mo. Tapos alam mo yung tipong nagtitrade ka na relax ka, hindi ka nagmamadali, baka maunahan ka, No. hindi ganun guys. Wait lang. Basta ganun, ayusin guys yung psychology. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Kasi guys, kahit ikaw pa yung pinakamalupit mag-TA dyan, tapos lagi mo sasabihin na ito yung mangyayari sa market, ito, lalipad to, tataas to, lako, maapektuhan yung psychology mo dyan. Yan, wag niyo yung gagawin. Okay. Tapos ito naman guys, ito yung ibig kong sabihin kagabi. Ano ba yung sinabi ko kagabi sa GC? Ito, trade. Trade not what you see, not what you think. Parang ganito oh. Bigyan ko kayo example Trade what you see, not what you think. Kunwari, ito, bibigyan ko yung example. Paano ba? Yan. Kunwari lang to, walang guys. Kunwari, walang counter trend. Walang counter trend lang walang counter trend.
Kasi may strategy kasi tayo na counter trend eh. Ayan. Ito, ipapakita ko lang. Ito yung ano, ito support to. Yan, yan yung mga support. Eh, nakita nyo guys, yung ano, kunwari walang counter trend ah. Kunwari hindi kayo marunong sa counter trend. Yan, isipin nyo lang to, parang pang basic lang. Kunwari, nakita nyo yung support na break. Dapat, ang isip, di ba, trade what you see, not what you think. Anong nakikita nyo ngayon? Na break yung support. Ibig sabihin, babagsak to. Yung support magiging resistance. Kaya possible, ang mangyayari, ano yan? Biglang gaganon, tabay bagsak. Eh yung iba, ang ginagawa, pagdating dito, nagbabay pa. Nagaganon pa. Tapos pipilitin talaga. Tapos pagpunta dito, babay pa ulit. Magbabay pa. Eh, ano na nga eh. Na-break na nga yung support eh. Ibig sabihin, pabagsak ng talaga yung price, nag-reverse na. Yung ganun yung ibig kong sabihin. Yan yung mga natutunan ko kagabi. Sabi ko, oo nga no. Okay yung ano. Kasi pinapanood ko lagi puro ano guys. Puro psychology. Yan. Yun yung natutunan ko kagabi. Sinare ko kagad sa GC. Sabi ko may point naman. Makakatulong. Lalo sa mga newbies. Kaso sa yung strategy natin may counter trend. Yan. Kaya mas advantage tayo kasi may alam tayo sa mga ganun. Pero guys, ito. Ito guys, oh, ano yung nakikita niyo dito? 1 hour time frame to ha, W. Ibig sabihin, yung mindset natin is ito. Pupuntahan niya to, tapos pupuntahan niya yan. Yan. Anong mangyayari sa market? Tingnan nyo guys, oh, sumusunod. Di ba ang ginagawa natin counter trend? Ayan oh, resistance yan. 1 day time frame to kung gusto mong i-trade yan. Ito, tingnan natin sa 1 hour kung may change of character na nangyayari dyan. Tingnan lang natin. Dito, kung pwede naman bumagsak na, ito, change of character. Ito guys, oh, ito. Ayan oh, kung focus ka lang sa ganong araw, matitrade natin to eh. Kaso napag-iwanan yata tayo nun. Ayun oh, oh, nakita nyo, nakita nyo. At anong nakikita nyo dito? Na-break na. Ayan oh, na-break. Ito oh, yan. Tapos may natira pang imbalance. O anong ginawa ni market? Nung na-break niya to, ibig sabihin, end na ng uptrend. Tapos tayong uptrend. Ang gagawin, wait ka na ng pullback. Pwedeng order block or imbalance. Ayan, entry ka dito. Kunwari mag-i-entry ka dyan, ito. Kaso ang problema mo dyan, psychology. Kung focus ka sa ganong senaryo. Baka mamaya, na-hype ka pala, may mga sinasabayan ka na ganun. Hindi ka nakafocus tuloy sa turo ko. Ayun no, pwede mo yan kunin dito hanggang dito. Depende or pwedeng ano, first order block. Saan ba yung first order block dyan? Ito. Oh, first. Ayan. Ito kasi tapos na to eh. Nagamit na to, nag-bounce na. Pag ganun, pwede naman yan. Basta kung saan yung first order block, pwede rin dito. O pwede rin dito. Ayan o. May ano dyan, may buy zone dyan. Kaso biglang na-hit naman. Tapos pagkasyahin mo lang yung 1:2. Ayan. Ganun siya guys. Ganun siya i-approach. Ngayon, syempre sa one day natin, dahil may strategy tayo na malupit, na lagi ko sinasabi, may malupit tayo na strategy, lalo na yung cheat code natin. Ito, ayan. May, sa utak ko, meron akong senaryo na babagsak yan dito. Yan. May ganong instinct na ako. Tapos, ito pa. May nakita tayong M dito. M. Kaya ibig sabihin, di ba may counter trend tayo? Ito, may M. Gagawin ko, ang isip ko, babalik pa yan dito. Yan, mga babalikan niya pa yan. Bago siya bumagsak ng tuluyan dito. Counter trend, M. Yan. Sign yan, nababagsak siya dito. Sa 1 day time frame. Sorry. Ito, yan. Tapos,
Siyempre, ang possible moves niyan, ito guys, so may nakita tayong imbalance dito. May order block din dito. Yan. Kaya possible, bumalik yan dito. Kung hindi man dito, yan, pwedeng dito. Kaya may senaryo na ako na ito, ika-counter trend ko to. Titingin ako sa 4-hour time frame. Basta yung mindset ko, magbabay ako. Magbabay. Pero pagdating sa area na to, dito na banda, titingin ako kung may change of character ng bearish na para magsisell naman ako papunta dito. Kasi ang main purpose talaga, ang pinaka-bias natin dito ay sell. Sell talaga yan. Dito sa area. Pero pagdating dito sa area na to, buy naman. O di ba, binibigyan ko, kumbaga binibigyan ko na kayo ng trading ideas na pwedeng yung sundan. Ngayon, buy. Yan, ngayon magbabay tayo dito, maghanap tayo dyan. Basta pagdating dito, pag may change of character ng pa-bearish, basta may change of character na valid bearish magsisell naman ako dyan. Pagdating sa area na to, dito sa area na yan, dito naman tayo magbabay. Kasi ang pinaka long term nito kasi bullish. Ito, W kasi yan bullish eh. Pero syempre, bago yan pumunta, pupunta pa yan dyan. Ganyan, ganyan, ganyan pa yan. One day, matagal-tagal yan. Bago siya lumipad. Kaya kukunin ko to, kukunin ko rin yan, kukunin ko rin to. One day time frame yan. Medyo magulo dyan sa, sa 4-hour time frame o sa 1 hour. Kaya dapat nakafocus ka nun. Eto, wait lang. Ito yung pinaka ngayon, ito yung pinaka latest ngayon. Sumakto naman yung analysis ko kasi 'di ba? Ang goal natin dito lumipad. Ayan may ang tawag doon, may palatandaan na lilipad yung market. Kung bumagsak man, okay lang. Wala naman nakakaalam eh. Kumbaga ito sa akin, guide lang to. Trading ideas lang na pwede nyo sundan. Hindi to 100% guys, hindi ako nagsasabi ng 100%. Kasi hindi ko pinapangunahan yung market. Kumbaga nirerespeto ko yung market. Ang ginagawa ko na lang, susundan ko na lang base sa trading plan. Hindi ko alam kung lilipad yan, hindi ko alam kung babagsak. Basta ako nagtitrade ako base sa trading plan ko. Kaya hindi ko alam kung lilipad yan, kaya ang gagawin ko, ayusin ko yung risk ko. O katulad ngayon, ito, meron tayong W dito. Yan. Tapos dito, may resistance. Kaya siya nag-pullback. Okay, yan. May resistance tayo dito. Order block. Yan. Dito, yan. Tapos, ito naman yung order block na isa. Okay. Ito guys, may nakita tayong imbalance. Okay na yan. Kasi magkatabi lang naman sila ng, actually guys, ang tawag dito, demand zone. Kasi, pure siya na bullish lahat. Kaya sabihin natin, order block or demand zone, okay lang yun. Pareho lang naman yan. Hindi ko na sa masabi na support kasi, syempre, puro bullish to lahat eh. Pero pag may halo to na block, sasabihin ko support. Yan. Yung mga terms kasi guys, mga arte-arte lang yan. Pero at the end of the day, yung ICT at saka SMC, price action lang din yung niyan. Kumbaga yung labas. Okay. Same lang yan guys. Price action lang lahat. Market structure lang yan lahat. Ngayon, ito bumagsak. Ang inaantay ko dito, di ba dito? Sabi ko magbabay ako. Naghahanap ako dito ng change of character. Dito sa area na to, pwedeng dito or pwedeng dyan. Kaso dito, may nakita ko na, ayun, pwede pala. Wait lang. Ito, na-break niya. Kaso, ang layo ng momentum. Ito, resistance kasi to eh. Pwede sana dito, nakita nyo, na-break niya konti. Pero, yung momentum kasi nandito. Ito, na-break niya. Ito, pwede. Sa akin, ang inaantay ko, ito sana eh. Ito guys, sa 15 minutes. Ito yung inaantay ko eh. Yan, dyan. Dyan, para malaki-laki yung wins ko dyan. Pag bumagsak dyan, pwede ako mag-entry. Yan, dito sa area na to. Tapos stop loss ko siguro dito na lang para panigurado. Tapos yung magiging take profit ko, dito at least 1:2. Ganun lang. O kunwari, ganito yung setup ko. Pwede ako dito mag-buy limit sa area na to. Ito yung plano ko dito lagi sa gitna.
Yan. Pwedeng dito guys, pwedeng dito, pwede sa gitna, pwede sa baba. Kunwari sa gitna lagi yung ginagawa ko. Paano pag yung price bumagsak dito sa unahan lang, tapos biglang lumipad? Eh di break even ako. Tama yung analysis ko pero wala akong wins, wala din akong loss. Okay lang. Kumbaga, kumbaga at least importante yung prediction ko okay. At least wala akong trades, hindi ako nasunugan. Maayos yung mindset ko. Kasi guys, ang pinagkaiba lang naman guys ng ito guys ang pinagkaiba ng veterano versus professional versus amateur is mindset. Kunwari may nangyaring negative, paano mo i-approach yun? Magrereklamo ka ba? Magdadabog ka ba? Naiinis ka ba? Ganun guys yung mga newbies. Kaya kung for example newbies ka, dapat mag-act ka na na professional yung the way ka mag-trade. Paano ba yun? Sa mindset, psychology. Kaya ngayon tinuturuan ko kayo ngayon paano mag-act. Yung act as if, yung tipong hindi ka pa professional trader pero the way ka mag-isip is like professional trader. Kunwari, hindi yan pumunta dito. Pumunta yan dyan tapos lumipad. Yan, yung newbies niyan, ang ano yan, nagagalit yan. Putik bad trip hindi pumunta sa ano ko Ganun. Pero pag yung professional, okay, next entry tayo. Ganun yun. Tapos lalo na to pag na-hit yung stop loss, galit na galit ka. Pang newbies na attitude yan. Okay, pero yung mga professional trader, pag na-hit yung SL, okay, move on kagad. Hanap ulit ng setup na bago. Ganun guys. Kasi yung trading guys, more on psychology. Hindi naman to puro payabangan sa TA. Ang galing ko mag-TA, ganito, ganyan ako. Basic guys yung TA, kahit 2 to 3 months ka, mamamaster mo yan. Lalo na ngayon, tinuturuan ko kayo ng may winning strategy tayo. Yung winning strategy natin guys, na-backtest ko na yun multiple times. Tsaka ilang beses kong pinag-aralan yon kung may news, mga ganyan. Ang as in, sobrang accurate niya guys. Ang problema lang, dapat may matindi kang focus. Yun lang. Ang problema ng iba, pag naghahanap ng strategy na kunwari, dito, na-hit yung stop loss niya, hanap ulit ng bagong strategy. Eh, yung ICT concept guys, may 200 videos niyan, lagpas pa. Yung SMC may 300 videos. Paano yung pag minaster mo yun lahat? Naku, hindi. FOMO yung labas mo nun. Yung bawat explanation mo may bawat galaw mo may mga explanation dito, dito, ganyan, ganyan. Ito, hindi pala pwede ito. Basta guys, yan, mapo-FOMO kayo dyan. Kaya dahil nag-enroll na kayo sa akin, pinapakita ko na sa inyo, ito na yung tamang pagtitrade. Ayusin na lang yung psychology. Kung hindi man kayo makikinig, okay lang. At least, ginagawa ko lang kasi yung part ko. Kasi di ba nag-enroll kayo sa akin. Pero tanungin nyo na lang yung self ko kung may sense ba yung mga sinasabi ko. Yun, kasi makikita nyo naman yun kung tama ba yung sinasabi nito or nagbibiro lang o hindi naman totoo. Coach, malalaman ba kung aakit or bababa ang news using technical analysis? Yes, bro. Basta nakafocus ka lang. Bago ito to, sir. Sir, bago ka lang ba, sir? Kumbaga, yan, bago lang ito to, Sir Christian. Mostly, na mga matatagal na dito, pag may mga news, tapos may setup tayo, doon talaga pumupunta yung price. Kumbaga, tumatama talaga. 90%, 80%. Oo, okay lang yan, sir. Ang pinakagawin natin doon, sir, kumbaga, panoorin mo, sir, ng paulit-ulit yung videos natin. Kasi, for example, ganito ipapakita ko lang For example, may setup tayo na ganito. May setup tayo na ganyan. Ano yata yan? Yung 1 yata. Plan 1. Sabihin natin, tapos dito mayroon ditong support or demand zone. Tapos, 1 hour time frame to, kunwari. Tapos ito, meron ditong 15 minutes na entry. Yan. Ganyan yung sitwasyon. Yan. Bago mag-news, mostly ito yung nangyayari. Ito yung entry point natin. Or minsan may imbalance dito, may imbalance. Basta yan yung mga entry point natin. 'Di ba kunwari nandito yung price. Ang event, kunwari 8:30 PM. 8:30 PM 8:25 PM, nagpo-pullback yan yung price dito. Nagpo-pullback. Yan, minsan mag-hit pa yan ng ganun. Basta gaganon-ganon yan. Tapos pagka 8:30, sabay lipad na. Basta ganun yung mga setup natin. Yung mga matatagal na, alam na nila yon.
Kumbaga nakikita na subok na nila. Basta ako guys, may news o wala, ang mindset ko pag may setup, doon lang ako magte-trade. Hindi ko talaga pipilitin. Mostly talaga ito din eh. Pansin niyo minsan yung may mga fake na may mga fake na news lilipad tapos biglang aakyat pala. Kunwari may setup tayo ng ganito. Yan. Ang mangyayari, lilipad yan. Ako, ang ginagawa ko, pag may mga news, kunwari ganito yung sitwasyon, nagsiset ako ng buy limit dito. Ganyan lang. Alam mo, mostly yung nangyayari sa pagbabaktest ko, lalo na sa mga experience ko rin. Yan, bumabalik dito yung price. Ito yung news niya, bumagsak. As in, bumagsak talaga yung news sa buy lipad. Mga newbies, pagbagsak, nag-sell. Nag-sell, tapos nag-hold, naglagay ng stop loss dito. Yan, naglagay ng stop loss dyan. So, mabay sila sa pagbagsak, pero hindi nila alam na fake out sila. Pagbagsak ng news, biglang lipad pala. Basta ganun na siya yung setup natin lagi. Nandiyan naman lahat yan. Pero mostly, yung ginagamit ko talaga is yan, yung number 4, plan 4 strategy natin. Counter trend. Ganun lang. Ganun lagi ko ginagamit. 'Di ba guys, last time nagsabi ako diyan sa GC, sell tayo sa guys, sa yung mga trading ideas ko na pinapasa sa USD CAD sell hinahanap ko diyan. 'Di ba pinapasa ko yan sa GC live. Kasi bakit ako nagsabi ng sell? Kasi ito guys, so W. Tapos may cheat code tayo, counter trend. Yan, counter trend ko yan. Pero pagdating dito, buy na tayo. Yan. Dito na area, magsisell, hanap tayo ng change of character. Pagdating dito, magbabay. Hanap tayo ng change of character. Okay, kaya ngayon, ito, buy bias ako dyan. Buy bias. Lalo pag na-break to, possible lumipad hanggang dito. Ito, may imbalance pa guys na tira, oh. Hindi pa nababalikan. Kasi sa 1 day time frame, ayun, naghang. Wait. Tingnan natin yung gold. Ayan. Kasi yung 1 day time frame niya, eto, may letter M. Yan. Parang counter trend to ng 1 day time frame natin yung buy. Tapos dito sa area na to magsisell tayo. Yan. Dito, pwede mag-sell dyan pag pumunta yung price dyan. Pag may change of character. Tapos dito may imbalance. Yan. Tapos meron din dito. Ito, ano to, order block. Yan. O, gold pala. Sige, gold tayo. Ano nangyari? Bakit eh, ito naman, ito counter trend. Ito, may change of character bigla, oh. Kaya lumipad. Yan. Medyo hindi klaro yung hindi klaro yung sa 1 day niya. Pero syempre may buy bias tayo kasi ito, oh, change of character. Hindi ko alam kung saan dyan yung nag-M eh. Basta pag may change of character kasi dito pababa, pabagsak to. Pero may counter trend tayo na tinatawag. Yan. Kaya dito, tapos may imbalance pa, oh. Waits. Ito yung gold ngayon. Okay. Counter trend. Ito to eh, hindi to siya counter trend eh. Parang titingnan ko siya parang continuation. Ito, nakita niyo yung imbalance. Yan, tapos ito merong W. Ito guys, ito nakita ko. Pinasa ko rin pala to last time guys. Sa GC yan. Pag nakita mo yan, counter trend.
Counter trend pababa. Tapos ngayon guys, sa akin bullish na to. Bullish. Kaya ang hanapin natin dyan is buy. Buy opportunity. Ito may resistance lang dito banda. Yan. Dito. Ito resistance to. Pero sa akin dito, ano na ako, kumbaga buy opportunity ako dito guys. Pero ngayon sa 4 hour, nasa resistance. Kaya hindi pa tama yung ano magbabay. Yan. Kasi nasa resistance pa, pwede pa tong bumagsak papunta dito. Wait lang. Hanap tayo ng mas clear. Yan. Dito. Mas okay nga dito eh. Dito. Kaso, hindi guys, nasa resistance ngayon eh. Possible kung may newsman man na mangyari, baka ano yan, biglang bumagsak papunta dito sa area natin. Ito, tapos meron pang change of character. Ayan, possible bumagsak yan dito. Bumagsak yan dito sa imbalance. Ito guys, so nakita nyo yung imbalance. Yan. Pagdating sa imbalance na yan, tapos babalikan nyo to. Ito, nabalikan na pala. Wait. Gamitin natin yung pinakamalupit na sikreto. Ito yung pinaka tinatago kong lihim eh. Yan. Dapat ma-break to para masabi na na-sell siya muna. Nababagsak. Tingnan natin kung na-break. Tingnan natin kung na-break. Ayun, na-break. Kaya, ano na to? Tapos na pa ba? Baka may naiwan pa na imbalance. Tingnan tayo sa 15 minutes. Ito. Ito, pwede pa to balikan eh. Ito guys, so pwede pa to balikan. Tapos ito, pwede rin balikan. Sa akin guys, ano, short term, ano pa to, bearish. Yung USD CAD kasi medyo ano sila, medyo opposite sila. 80% opposite sila, minsan hindi naman si gold. Pag buy ako sa USD CAD, sell naman ako sa mga USD. Sa Euro USD, tapos sa gold. Ito possible pabagsak pa to. Pero may babalikan lang. Ito kasi ano na to eh. Ito, actually guys, pwede kayo mag-entry dito. Itong box na to. Ayan. Entry point na yan. Tapos yung stop loss dito sa taas. Kung gusto mo ng maayos na accurate, mas mataas na win rate, di ba 1 hour time frame to? 1 hour. Gusto mong pumunta dito yung price. Yan. Tingin ka pa sa 15 minutes. Change of character. 15 minutes. Tingnan natin sa 15 minutes. Yan. Ito. Dito sa area na to, pag may nakita akong change of character dyan, ganito, tapos dito ako mag-i-entry. Yan. Tapos yung stop loss ko dito. Nari mag-i-entry. Stop loss ko dito. Yan, lagpasan ko lang yan. Then, yung TP ko dito. Ganun. Ganun guys, yung plano ko. Ngayon, hindi ko tayo ka-counter trend kasi 1 hour time frame lang yan eh. Gumagawa lang ako guys ng counter trend pag 4 hour time frame. 4 hour time frame, yung counter trend. Pero pag 1 hour, hindi ko minsan kina-counter trend yan kasi mabilis lang yan eh. Okay, ngayon guys, nakita ko to. Ayan. 1 hour time frame, may confirmation. Ito guys, oh. Ayan. Pwede kang, kunwari, gusto mo ng 80%, pwede kang mag-entry dito. Entry ka lang. Pag pumunta dyan yung price, pabalik. Kasi ito, na-break na eh. Pag pullback yan dito sa green na to na box, pwede dito, pwede dyan, kahit saan dyan. Pwede na mag-bounce yung price. Ayusin nyo lang yung risk nyo guys ha. Dapat, ang psychological kasi dyan, huwag ka talaga mag-expect. Mahirap kasi yung masterin eh. Hindi coach, gusto ko talaga ng sure ball eh. Walang ganun. Kahit 30 years ka na, yung 30 years nga nagtuturo, hindi niya nga alam kung paano. Yung ano guys ha, trading the zone. Panoorin nyo yun. Sobrang laking tulong sa psychology ko nun. Kasi once kasi nag-expect ka, tapos ma-hit yung stop loss mo,
masisira yung game plan mo. At the end of the day, ang pinakatinuturo doon psychology. Hindi siya trading analysis. Eto sir, dito sir, sa akin sir, sa personal na trades ko, gusto ko tong i-sell. Pero ang goal ko dito sa green box na to, ano to, order block, breaker block pala, sorry, breaker block. Breaker block at saka order block, same lang naman yan. Itong green na to, or dito sa imbalance, basta guys, kung saang ano dyan mamaya, kunwari, pumunta yung price dyan. Gusto ko nga lumipad to eh, yan. Ito rin, yung mata ko, aabangan ko rin to kasi mamaya, biglang mag-sell tayo dyan tapos biglang mang-hit ng stop loss. Ito guys, so yung tipong ganito, oh, ganyan kadayo yung wheels eh. Kunwari pag lumipad yan mamaya, yan, dito, biglang mag-change of character. Yan, di ba ang ginagawa natin, mag-i-entry tayo dito sa ano, dito. Tapos maglalagay tayo dyan ng stop loss. Kunwari dito yung stop loss natin. Kunwari hindi mo to nakita. Yan, ang gagawin minsan ng market, i-hit niya yan, sabay bagsak. Yun. Ganon yun. Kaya dapat alert ka talaga nun. Sa ganitong strategy na tinuturo ko, dapat alive ka, nakafocus ka dapat. Kaya buti ito, nakita natin, stop loss natin, lagpasan na natin to ng konti dyan. Yan. Mamaya, ang goal ko, ito, iti-trade ko to guys ha. Iti-trade ko to once na yung price pumunta sa game plan ko. Ganun lang. Kung hindi siya pumunta sa game plan ko, 15 minutes ha, dapat makita ko sa 15 minutes ng change of character dito na valid. Ito, ganitong style. Yan. Tapos iti-trade ko yan. Mas okay kung nalagpasan niyo to, yan, ganyan. Yung na-touch niya na yung imbalance para at least mawala yung ano ko, baka balikan to. Ganun guys, ganun yung game plan ko. Pag dumaretso na yung price sa baba, edi maghahanap ako ng buy naman. Move on kagad. Maghahanap ako ng buy dito sa area na to. Okay, ganun lang guys. Ganun kami mag-trades. Ganun ako mismo mag-trades. Kumbaga hindi ako nagti-trade ng